Mic check. Hi, sana naririnig niyo ako ngayon dahil hindi ko alam kung gumagana yung mic ko. By the way, welcome back sa akin channel. Welcome back din sa akin sa channel na to. Maraming salamat para sa mga nanood ng mga last videos ko, especially yung pinakaunang video. Napaka welcoming para sa isang bagong YouTuber or bagong content creator na magkaroon ng ganong klase kaagad na views. So maraming salamat for the support, and I hope na along these videos na gagawin pa natin is makita ko pa talaga yung niche kung saan ako pwede. And pwede kayo mag-comment sa baba ko. Kasi simulan na nga natin ang nagpatilaok sa akin for the last few days. Dahil inaabangan ko yung kaso matapos Pero this is the case. Vitally. Hindi ko ma-pronounce ng maayos yung apelido niya. Si Mr. Vitally ay isang content creator, IRL streamer sa ibang bansa na dumalaw sa Pilipinas para magkaroon ng isang freedom of content. Di ba? Sobrang daming nainis at talaga namang nabaliw doon sa whole case niya kasi nga napaka unprofessional, napaka unethical ng mga ginawa niya dito sa Pilipinas. And yun, itatakal natin ano yung outcome nito, ano yung impact nito sa mga Pilipino, ano yung kailangan natin matutunan, and then learnings, diba? Para sa mga iba't ibang bagay na pag-uusapan natin, meron tayong makikitang something na mapupulot. Hindi siya yung bagong YouTuber na parang wala pang alam sa space, and then ito yung isa sa mga vlogger na na-reach na talaga niya yung pinaka-prime niya or pinaka-top niya. Has over like 10-11 million subscribers on YouTube. Ibig sabihin, he is entertaining enough once upon a time, right? Sa mga vlogger prank era, he is entertaining enough para mag-gain ng 10 milyong subscribers. So that is his background. I think nagkaroon siya ng TV show, if I'm not mistaken. And then yun, slowly bumaba yung career niya. Ganito rin yung issue na yun, which is, I think may nasaktan siyang elderly woman sa ibang bansa. I think may na-abuse siya doon. Napakalungkot lang isipin na mayroong ganong klase ng figure tapos slowly, di ba? Para siya nagsaslide pababa sa kanyang prime. Ginawa niya dito sa Pilipinas. Okay, so let's talk about that. Bilang magtropa, comment nyo nga sa baba kung nababanas ka ba doon sa ginawa niya. Ginagatasan niya ang content ng Pilipinas. And I know, marami sa inyo ang nakapanood na ng validation content ng mga taga-ibang bansa. So ano yung validation content ng mga taga-ibang bansa? It is the content that will make you appreciate more about our country. Pagkain ng Jollibee ng mga foreigner, pagtingin sa mga iba't ibang kanta ng mga Pilipino, pagnood sa mga TV shows ng mga Pilipino, pag-aaral sa history ng mga Pilipino, all of those content, maganda man or pangit ang intention nila, they are still gaining views with those content. At isipin nyo na lang, ganito rin ang gustong mangyari ni Mr. Vitally. Donate siya ng mga pera, inaabotan niya ng mga pera yung mga tao. Nagbigay din siya ng mga sapatos, cellphone, tagi-1,000. So yung mga ganong bagay, it is an act of kindness sa part niya. Pero at the same time, he is using those act of kindness para itago yung mga katarantaduang gagawin niya in the future. So after like ilang days ng pagtutulong niya sa mga Pilipino, di gumawa na siya ng content sa kung ano talaga yung magigain ng views para sa kanya or magme-make controversial or magme-make controversy at gagawin siyang something na pag-uusapan uli. As I think yun talaga yung hinahanap dito ni Mr. Vitally, is yung mapag-usapan siya. Bad publicity is still a good publicity, totoo yun. One of those guys na makita lang sa balita and sabihin na boom, relevant siya. It means it is a good publicity na para sa kanya. Pero kailangan natin maintindihan na bad publicity will eventually make you a bad content creator. Malalausin ka niya So yung bad publicity na meron nito si Mr. Vitally ngayon, hindi siya magka-comeback gamit itong pananakit, pangi-insulto, drive ng tricycle at nakabangga pa, muntik na makabangga.
hindi siya dito tataas. Unang clip na nakita ko na nagpabanas sa akin is yung pagtatawag niya sa isang babaeng naka-COVID mask ng liberal F-word. At natakot yung babae kasi she was just walking. Tapos itong si Mr. Vitally, nilapitan siya sa muka, bibigyan kita ng money na nakawag kita or something like that. Sobrang sobrang immature sa part niya. Kasi every time nagagawin natin yon sa ibang tao, as a prank ka, kahit as a prank siya, hindi pa rin siya magandang ehemplo sa mga taong nakakapanood nito. Dahil una sa lahat, yung content na ganyan, which is pagpa-prank, hindi beneficial para sa iyo at para dun sa taong pinaprank mo. May mga prank naman na harmless. Dati naalala nyo yung mga prank na nakikita natin sa TV. Kagaya ng Wow Mali, right? Yung Wow Mali nung pagkabata ko, lagi kong pinapanood yun. Kasi napaka-harmless lang ng prank niya. Meron ako nakitang example, ito naalala ko. Merong isang tao na pumasok sa CR. So, meron lalaki pumasok sa CR. Tapos, yung pinto ng CR, pinalitan nila ng isa pang kubeta. So, paglabas paglabas nung lalaki sa pinto, kubeta pa rin yung pinasukan niya. Which is napaka-harmless nun, di ba? Hindi mako-confuse siya, maguguluhan siya, hindi maya-maya, tatanggalin na nila yung mismong pinto, and then, okay, wow, mali, di ba? Harmless pranks. Parang 2 minutes ng buhay niya mawawala doon, pero it's a harmless prank, di ba? At least mapapangiti siya sa dulo. Walang nawala sa kanya, hindi siya na-insulto. Ganun lang, di ba? Ito kasi si Mr. Vitally, hindi to prank eh. It's more of like provoking other, di ba, citizens para makakuha ng reaction. Para tuloy siyang reaction video live. Ano magiging reaction mo kapag ninakawang kita? Literal. Ano magiging reaction mo kapag dinrive ko yung tricycle mo? Literal. Ano magiging reaction mo kung kunin ko yung electric fan na binibenta mo sa mall at itakbo ko ng literal? So, di ba? Kailangan natin mag-gets yun na yung prank is not literal. Prank is making another scene. It's like pretending to be this one, but hindi pala. So, ganun yung prank. I think nawala na sa utak na ito ni Mr. Vitally yung pinaka-essence ng prank. So, that's the first. And second one na kailangan nating matandaan, which is yung background niya and then kung ano yung ginawa niya. Next one. The outcome. Okay? So, pag-usapan naman natin dito yung kung ano yung pwedeng kahinatnan ni Mr. Vitally. Pero sa pinaka-simpleng paraan lang, dahil lang naman tayo mga sa mga kaso. So, si Mr. Vitally, isa siya sa mga tao na katulad ni John Somali. So, search nyo si John Somali. Isa siya sa mga content creator na ganito yung ginagawa. Bad contents, bad pranks, provoking other people, disrespecting the culture of other countries. Ganto. Like, para silang hinulma. So, nakita nyo yung first outcome, which is yung paglapit ng isang great hero, kumbaga, ng story natin ngayon, is yung paglapit nitong vlogger na to. Which is yung paglapit nitong vlogger na to. So, itong vlogger, I think foreigner din siya. I will flash videos. Sabi niya, it's disrespectful because Filipinos are working hard. And tama naman yun. Araw-araw dumadaan sila sa BGC. Araw-araw, most of them galing yan sa mga trabaho. Hinahabol nila yung kinikita nila at ginagastos nila sa pang-araw-araw. Kasi sa mga hindi ko nakakalam, mahal ho tumira sa BGC. Like, it's expensive. It's so expensive na kailangan pag tumira ka doon, meron kang sustainable na trabaho. And the fact that manggugulo ka dun sa isang napakamaayos na part ng Pilipinas. Kasi kung sa ibang lugar mo ginawa yun,
Diba? Alam natin lahat yan, mga Pilipino. Alam natin yan, mga magtotropa kayo. Kapag may nakita kayong ganun sa daan, right? So, pag nakita nyo tong ganitong behavior, napaka-disappointing lang, sabi din ng manok. Napaka-disappointing na may taong nanggugulo sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao na wala namang ginagawang masama, di ba? Yung security guard na pinagtripan niya, talagang ginanon niya yung motor, kinaladkad niya, and then gusto niya makakuha ng reaction doon sa security guard na parang, oy, pansinin mo ako, alam mo yon, yung parang kang 12 years old na nagpapapansin sa mga pinsan mo sa isang reunion. Sobrang disappointing na tinitignan nila itong mga Asian countries na parang content house, na parang kahit ano pwede nilang gawin dito sa country. So, hindi lang dapat tayo makontento doon sa mga ganong behavior na parang ipade-deport lang natin sila, na parang papabayaan lang natin sila. So, I'm glad na merong hero na foreigner din na nagsabing they are working hard. They are literally here working and giving their best para mabuhay ng tama, ng payapa, 'di ba? So, it's nice to have someone like that na understand yung culture ng Pilipinas. So, that's the first outcome. Na encounter niya yung katapat niya, which is itong si Mr. Vlogger na to. And nakita niya yung tunay niyang ginagawa. Hindi ko alam kung na-realize niya or nag-regret siya sa mga bagay na ginawa niya. Pero at least narinig niya, 'di ba? May taong nagsabi sa kanya. The next thing naman, the next outcome is yung cases. So may mga cases na ipinataw dito kay Mr. Vitally. Ito yung mga cases na maaaring magpa-stay sa kanya sa Pilipinas. Kasi ang alam ko, I was watching the news. Sabi niya, hindi makakaalis ng Pilipinas itong si Mr. Vitally kung hindi pa tapos yung mga kaso. Which is tama naman, di ba? It's only fitting na kapag may ginawa kang masama, makukulong ka. Di ba ganun naman dapat ang hustisya? And si Mr. Vitally, marami na tong natakasan siguro na different issues na parang sinettle na lang na, may pera ako, kaya ko makalis dyan. That's why, sabi ng manok, that's why, yung mga issues na ginawa niya siguro nasustentuhan lang niya talaga. Parang natapalan lang niya talaga na hindi na umabot sa ganun. Pero I think it's different case and it's different situation right now because the government are trying to prove something na parang okay, hindi mo ito pwedeng gawin sa Pilipinas. Hindi mo basta-basta pwedeng i-disrespect yung mga tao rito na para bang ikaw ang may-ari ng Pilipinas. Isa yun sa mga sa mga nakaugalian na mga taga-Western na parang kapag nandito kami sa Pilipinas, para kaming God, para kaming something na dapat sambahin, which is hindi naman dapat. And that's the other outcome, which is the learning. The learning of kapag may nakita kayong ganon, foreigner, vlogger man o hindi, don't worship them. Don't give them the idea of mas mataas ka sa amin. Content creators, vloggers, hindi. Create this follower to leader kind of thing na para bang lahat ng dapat sasabihin ko gagawin mo. Everything that I say dapat gagawin mo. Dahil Pilipino ka, Amerikano ko. So, yung mga ganun bagay guys, don't worship them. Don't give them the idea na mas mataas sila kaysa sa'yo. You are a Filipino, one of the most talented human beings in the whole world. Please, huwag niyong ipakita na para tayong alipin sa gigilid
ng mga Amerikano. Listen, we are colonized by the Spanish, by the Americans, by the Japanese for how many years? I think Spanish alone is like 333 years. Tama na, boy. Tama na. We are not about to sit here. Nagaganunin lang yung cup mo na parang wala lang. Sasakyan yung motor mo at sasabihin, pahiram, tatalon sa jeep, kukuhain yung motor tapos akmang ida-drive, paglalaruan yung language na parang please don't let them, like every one of them, hindi ko sinasabi magkaroon kayo ng bad blood sa mga foreigners, okay, that's not my thing. I'm just saying na ipakita nyo sa mga ibang bansa, ipakita nyo sa mga tao na kasalamuhan nyo, Pilipino man o hindi, na parehas lang kayong tao, and respect should be there. Para next time na may isang vlogger na naman na nagtatry maibalik yung kasikatan or gustong sumikat, at least hindi niya nagagawin sa Pilipinas. That's the first thing. So that's the first learning too. Okay? Don't make them a god. Don't worship them. Number 2, justice is justice. Ang katotohanan, nagkasala siya. Anong pwedeng gawin? Ikulong. Right? Ipakita nyo na merong hustisya ang Pilipinas. Ipakita ninyo na merong pangil ang hustisya ng Pilipinas. Hindi lang to basta-basta, kaya namin siya pinreskon para sabihin natin na may ginawa tayo. Hindi. Ikulong nyo siya sa dapat na kulungan. Kulong nyo siya sa normal na kulungan. Para paglabas niya ng kulungan and may ma-realize siya dun sa loob, paglabas niya ng kulungan, he will not dare to try this kind of behavior sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa every single country na pupuntahan niya. And it's disappointing too because nakita ko yung mga dati niyang content, hindi naman ganun kalala. Nakita ko yung content niya na namimigay nga siya ng donations. Nakita ko yung content niya na nanguhuli siya ng mga PDFs sa ibang bansa. Medyo iffy nga lang yon kasi hindi naman talaga nahuhuli. Parang pinababayaan lang nila after the content. Pero asan na yung ganun na Mr. Vitally? So, for him to realize, I think may dapat mangyari, which is makulong talaga siya. So, as far as I'm learning about this case, ayun pa lang naman. So, wala pang outcome na pwedeng mangyari. So, yeah, it's great to see na pinag-uusapan to sa social media and kung bakit ba siya mali, kung bakit ba disrespectful yung ginawa niya. So, I love na, like, generally, we are still here. Like, we are still aiming for justice. So, yun. We talking about the background, ano yung ginawa niya, outcome, and learning. So, maraming salamat sa pag-stay sa akin dito at pagbibigay sa akin ng inspirasyon pa para magtuloy ng mga videos. I think nga I thought nung mga unang videos tapos wala ako nakukuhang views na parang tinatanong ko kung worth it ba. And nung nakaraan kasi, yung mic na maliit na gamit ko, nawala siya. Like, nawala talaga. Hindi ko na mahanap. Tapos, buti na lang yung mic na binili ko is 2 pares siya. So, itong isang mic na gamit ko ngayon, nakasabit lang sa isang maliit na stick. So, yes, maraming salamat sa pagsuporta, maraming salamat sa pag-subscribe, maraming salamat sa panonood. Kahit hindi nyo man tapusin ng video at kung umabot ka sa video na to, kung umabot ka sa dulo, mag-comment ka sa baba,
And see you sa next usapan natin. Marami pang mga ganito, marami pang mga issues, marami pang mga pwedeng pag-usapan. And I think this is the best way for you to construct your opinions, di ba? Dito yung best way na para gumawa ka ng opinion. Para pag tinanong ka ng tropa mo, at least may sasagot ka, di ba? So, thank you very much for listening. That's it.